Bunga ng matagal na pagkakawalay sa kanyang amang OFW, lumaking sabik si Buboy sa kalinga at pag-ibig ng isang ama. Gusto ko nagpupunta sa mga bahay ng yung mga kapitbahay, kalaro ko. Kasi lalo na pag darating yung punto na almusal, tanghalian, hapunan, nakikita ko, uupo silang lahat sa hapagkainan, kumpleto. At the same time, masarap nung katawanan nila, kwentuhan nila. Hindi ko nakikita yun sa amin. Sa edad na 9, may pumuno sa kakulangang iyon nang makilala niya ang Panginoon sa isang youth camp. Very personal sa akin yung message kasi yung pagkakapresent ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon ay ang ating Ama. Nasabi ko, ito yung hinahanap ko eh. Sa Panginoon ko pala matatagpuan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nanlamig siya sa kanyang pananampalataya at nakadama muli ng kakulangan. Upang mapunan ito, siya ay pumasok sa pakikipagrelasyon. Malapit ako sa mga tatay figure, ika nga, kumbaga. Tapos even sa panliligaw ko, ang pinipili ko ay mga babaeng mas may edad sa akin. Andun yung parang fulfillment kasi parang the way we converse, ako yung parang napuwersang sumabay sa kanila. Sa edad na 21, naging kasintahan ni Buboy si Millie na nooy 24 years old. Dahil sa kapusukan, nagbunga ang kanilang relasyon. Sa kanyang pagkakadapa, higit na nakilala ni Buboy ang tunay na pag-ibig ng Diyos bilang Ama. Siyempre, humingi kami ng tawad sa Panginoon because we did not honor Him sa pamamagitan ng aming relationship. Nang aming tanggapin ang kapatawaran ng Panginoon at ng aming mga magulang, kami po ay nagdesisyon na magpakasal. Ikinasal sina Buboy at Millie taong 1994. Makalipas ang 2 taon, natapos niya ang kursong Mass Communication. Di nagtagal, nabigyan siya ng pagkakataong magtrabaho bilang seaman. Ngunit isang tagpo ang tuluyang nagpabago sa kanyang desisyon. Ready na po ako, waiting na lamang akong umalis. Hanggang sa dumating po sa akin yung isang picture ng aking mga anak. Nakita ko po sila noon, natutulog na po sila, nakahilera sa isang kama namin dito sa kanilang kwarto. Sumagi po sa akin yung tanong, gagawin ko ba sa mga anak ko yung ginawa sa akin ng tatay ko? Yung aking pagka-desidido na mag-abroad, sumakay ng barko, ay all of a sudden biglang parang naguho. Taong 2004 nang marinig ni Buboy ang panawagan na maglingkod bilang pastor. Bagamat may alinlangan, nanaig pa rin sa kanya ang pag-ibig ng Diyos na unang umabot sa kanya. Mula noon, binitiwan ni Buboy ang kanyang full-time job at niyakap ang paglilingkod sa Panginoon. Unang-una sa pagkakatawag sa akin bilang pastor, alam ko naman tinanggap ko naman ang buhay ng isang pastor, lalo na kung ikaw ay full-time, ay hindi naman to maaaring masabi kong financially rewarding. Pero ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pero alam ko naman wala ka namang ginutom na lingkod mo. So God is always on time, God is good, and God provides. Yun po yung testimony niya sa amin. Patuloy na ginamit ni Buboy ang lahat ng kanyang karanasan sa pagbibigay ng counseling sa mga pamilyang naiwan ng mga OFW. I will always say sa mga kalalakihan that would think of going abroad, practicality will dictate na kailangan mong punta ng abroad para kumita ng mas malaki. Pero higit pa doon ay dapat makita rin ninyo yung magiging kapalit nun sa ating pamilya. Kasi merong epekto yun Pumanaw na ang ina ni Buboy at ngayoy kapiling niya ang kanyang retiradong ama na nagtrabaho noon sa Saudi Arabia. Katuwang ang kanyang misis sa gawain ng Panginoon, isang house church ang kanilang sinimulan kung saan aktibong naglilingkod din sa Panginoon ang 4 na anak nila Buboy. Kung paano ko po nakatagpo ang Panginoon bilang aking Ama sa langit ay sa ganun ko pa rin siya nakikita ngayon. Ang kanyang mga plano ay sadyang napaka mabuti at ganda. Para sa akin ay yun na po ang pinaka greatest adventure ng isang tao.
Alam mo, Mari, di talaga nasasayang yung mga pinagdadaanan natin, no? Even if it's a trial, the Lord will use it. Amen. Yeah. At alam mo, Felicia, parang shocking sa akin marinig yung mga salitang yun na parang, teka, hindi ko unahin yung profesyon ko, yung hanap buhay, unahin ko yung pamilya ko. Parang hindi mo Narinig. hindi mo narinig yun sa mundo, di ba? Anyway, you know, many of us carry wounds from our past, just as Buboy did, whether it's growing up without a parent, making wrong choices, as Buboy also did, or chasing after things that never truly satisfy, as many of us do. Yeah? But Buboy's life reminds us of something more powerful. No matter how broken our beginnings may be, God can write a new story when we surrender to Him. Ang nakakaantig ay kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga sugat, no, bilang daan para magbigay ng kagalingan sa iba. Kung saan tayo nasaktan, doon din tayo pwedeng gamitin ng Panginoon para magbigay ng pag-asa. Buboy's journey shows us that obedience to God is far more valuable than worldly success. And success isn't just about wealth or career achievements. True success is found in obedience to God's call. Buboy could have pursued a stable career, but he chose to follow Christ's leading into pastoral work. That decision may have seemed risky, but it brought eternal impact, not only to his family, but for countless lives he now ministers to. Baka ikaw ay nanonood ngayon at nararamdaman mo rin ang parehong emptiness o bigat ng nakaraan. Ang magandang balita ay si Jesus handang punan ang kakulangan, patawarin ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong simula. He is our Lord who will never leave you, the Savior who redeems your past, and the God who calls you into a life of purpose. Today, kapatid, can be the day of your transformation. Open your heart to Him. Bow your head now and pray with us. Oh, Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na magandang balitang ito, Panginoon. I understand now, Lord, that I can come to you anytime I need you. And Lord, I need you today. I need you, Lord, to fix my life. Lord, wasak na yung aking buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Panginoon, I surrender now to you. Would you forgive me of all my sins, Father, and cleanse me of all unrighteousness? I yield my life to you today. In Jesus' name I pray. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung ikaw din ay naghahanap ng tunay na pagtanggap at direksyon sa buhay na tulad ni Buboy, nandito ang CBN Asia Prayer Center para samahan ka. Tawag lang sa number na nasa screen o mag-message sa the 700 Club Asia Facebook Messenger. Let's believe together na may bagong simula na inihanda si Lord para sa iyo. Amen. Buboy's testimony shows us that God can turn brokenness into blessing. When we surrender our plans to Him, He transforms our story into something far greater than we could ever imagine. At marami pang ganitong kwento ng pagbabago at pag-asa ang mapapanood mo sa The 700 Club Asia YouTube channel. Be inspired by real people na nagtagumpay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Join us online and spread hope. Follow the 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, X, and Spotify. Share these testimonies so others can also encounter God's love. Kung gusto mong palakasin ang faith mo araw-araw, basahin ang devotional sa cbnasia.org o i-download ang Tanglaw app. Libre ito at madaling gamitin. Perfect para magbigay ng inspiration at peace sa bawat araw. Available sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Stay tuned dahil may isa na namang powerful story after this break. Di lahat ng preso nasa selda. Diba? Ano?
Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Your son has a cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Panahon ng pandemya nang makapanood si Sarah ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Habang sinusubaybayan ko po yun, gumagaan din po yung pakiramdam ko. Nakikita ko rin na sila din na pagtatagumpayan. Parang gusto ko rin po yun na ma-experience na nakalagpas sila sa problem nila. Crew sa isang food cart si Sarah. Maliit lamang ang kanyang kita doon. Subalit sa kanyang patuloy na panonood ng The 700 Club Asia, nabigyan siya ng inspirasyon na maging daluyan ng pagpapala sa mga nangangailangan. Na-inspired po ako magbigay kasi parang yung joy po, nakikita ko po sa kanila. Yung saya, yung galak, tapos parang blessed na blessed din po sila kahit na ganun, bigay sila ng bigay. Kaya parang sabi ko, ako din gusto ko yung ma-experience. Nung una po nung binigay ko po 100 to 100, no, tas dinagdagan ko po siya, ginawa ko ng 500 kasi parang sobrang yung balik sa akin nun, ang saya-saya, ang saya sa pakiramdam na nakakapag-share po ako ng blessings. Kaya maliit man ang halaga at kahit kapos, nagpatuloy si Sarah sa pagbibigay. Batid niyang kalugod-lugod sa Panginoon ang kanyang ginagawa. Yung na-experience ko po na nakapagbigay sa 700 Club Asia po is yung andun yung contentment, tsaka hindi po ako nag-worry sa kinabukasan. Parang hindi po ako nun kinukulang. Naging kasama ni Sarah ang The 700 Club Asia sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa tulong ng CBN Asia Prayer Center, nakahanap siya ng kaibigan at karamay sa mga panahong siya ay may pinagdaraanan. Sa tulong din po ng technology na po ngayon, nagawa ko na pong makapag-chat sa kanila. Pag meron po akong pinagdadaanan, ganyan, or nagpapa-prayer request din po ako sa kanila. Isa din po yun sa naging parang kalakasan ko kasi meron po ako na pag-sharean, sasabihan po nung nararamdaman ko, ganyan, may napag-openan po ako. Then may nagpipray din po para sa akin ng time na yun. Sa gitna ng kanyang bagong pananampalataya, isang matinding pagsubok ang humamon sa kanyang pananalig. Nagkasakit ang kanyang ina na nagsimula sa ubo at hirap sa paghinga. Sabi po nung doktor, critical siya, ganyan, kailangan daw po siyang lagyan ng tubo. Nagkaroon daw po siya ng tuberculosis po. Worried po talaga ako nun sa nanay ko. Kasi parang naisip ko baka mawala na si nanay, ganyan. Sa gitna nito, naging karamay niyang muli ang CBN Asia Prayer Center sa pananalangin. Nag-chat po ako nun sa 700 Club Asia na ipag-pray po yung kagalingan ni nanay. Ganyan po. Tumugon na rin po sila. Prayer po yun prayer po. Healing prayer po para kay nanay. Patuloy na kumapit si Sarah sa panalangin hanggang makamtan ng kanyang ina ang kagalingan. Laking tuwa niya nang sinabi ng doktor na hindi na kailangang lagyan ng tubo ang kanyang ina. Sa halip ay idaan na lamang sa gamutan ang sakit nito.
Matapos ang ilang taon, magaling na at malakas na muli ang ina ni Sarah. Napatunayan ni Sarah na kaya ni Lord solusyonan ang anumang problemang kakaharapin sa buhay. Masaya po kasi tumutugon po pala si Lord sa prayer. Lalo na pag marami po yung mga nagpipray, tapos mga righteous po yung mga nagpipray talaga. Tinutugon niya po. Nakatulong po ang 700 Club Asia po sa journey ko pong ito sa buhay ko. Meron po akong parang nakakasama, nagiging karamay, nagiging kalakasan ko po sa araw-araw at nagbibigay rin po sa akin ng pag-asa. Never na never dapat natin isipin na nag-iisa tayo. Ano? We always have someone out there, especially with the prayer center. Yes, and the Lord promised, I will never leave you nor forsake you. Amen. Sometimes the greatest lessons of faith come not when life is easy, but when we are at our weakest. It's in those moments of uncertainty when we don't know what tomorrow holds that we discover how powerful prayer truly is. Totoo yan. Kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, lalo na sa sakit at pangamba, doon natin nakikita na ang Diyos ay tapat. Sarah's journey reminds us that even when resources are limited, even when fear overwhelms us, God's presence is more than enough. And what's beautiful is how God uses community, like our CBN Asia Prayer Center, to remind us that we are never on our own. When believers stand together in prayer, hope rises, faith is strengthened, and miracles happen. Tama. Kaibigan, baka ikaw ay nanonood ngayon at may pinagdadaanan ding mabigat, mahal sa buhay na may sakit, o ikaw mismo ay nangangailangan ng kagalingan. Remember this, Jesus is our healer. He is the same yesterday, today, and forever. If you are longing for healing right now, let's come before the Lord together. Wherever you are, pause for a moment and open your heart. Pray with us, Felicia. Heavenly Father, thank you that you are a miracle-working God, Yes, Lord. that you are a way maker, Lord God. And right now, there are people who are watching us tonight that are going through physical challenges. Lord, merong may breast cancer. The Lord is giving you the healing that you have been seeking. Receive that in the name of Jesus. There's also someone with a tumor sa kanyang leeg. The Lord is melting that tumor right now in the name of Jesus. Receive your healing. There's also someone who has stomach cancer. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone with liver cirrhosis. The Lord is touching your liver right now and restoring it and making it new. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Lord. Mary, Someone suffering from chronic migraine, be delivered now, kapatid. Chronic migraine is gone in Jesus' name. And merong nanonood sa atin ngayon, nananakita ngayon tenga. In Jesus' name, you're going to feel a heat in that ear and you're going to be healed now in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen and amen. Thank you, Jesus. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become
Become a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Dati po kasi is nagtitinda rin po ako. Mga gulay lang din po, mga ganyan, fishball, kikiam. Kaya lang nga po dahil po sa wala nga pong puhunan kasi po may mga anak po ako nag-aaral. Nahinto po. Ang gusto ko po kasi maibigay ko sa mga anak ko, sa mga apo ko yung lahat hanggang nabubuhay pa po ako. Dahil sa hirap ng buhay, hindi alam ni Weng at Luz kung paano matutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Yung anak ko po is 9 po. Pero may nag-aaral pa po ngayon na 5 na lang po. Ang dami pong gastusin. Minsan yung mga anak ko, papasok po sila, walang baon. Pagpapasada ng tricycle ang trabaho ng kanyang mister na hindi pa rin sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Si Luz naman ang nag-aalaga sa kanyang 2 apo nang iwan sila ng kanilang mga magulang. Sabi nila po kasi, sa edad ko nito dapat po papahinga na. Pero pakiramdam ko po sa sarili ko, lalo ako manghihina pag wala akong kasi sanay na po kasi ko sa nagtatrabaho po talaga ako. Ang pagtungo ng Operation Blessing sa Castillao, Zambales ay nagsilbing tugon sa kanilang hinaing. Sumailalim sa Bless a Child Project ang mga anak ni Weng at apo ni Luz. Ang mga bata ay pinakain ng masusustansyang pagkain para mapabuti ang kanilang kalusugan. Upang matustusan ang gastusin sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga bata, sumailalim sa livelihood program ng Operation Blessing sina Weng at Luz. Itinuro sa livelihood training ang pagtatanim ng gulay. Noon, di natin pinapansin ang malunggay, di natin pinapansin ang kangkong, di natin pinapansin yung alokbati, pero masustansya rin palang gulay yan. Doon ko nalaman ang lahat na importante talaga ang gulay. Maraming mga klaseng pagluluto na naituro po sa amin. Natuto kaming magluto ng walang gastos. Malaking katipiran, marami ka namang nalaman. Nagbigay din ang Operation Blessing ng food cart, mga paninda at gamit sa pagluluto upang makapagsimula ng negosyo ang 19 na pamilya kabilang sina Weng at Luz. Ang livelihood program ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sa unang pagkakataon, nailabas nila ang food cart sa plaza para sa isang bazaar. Ngayon, mayroon na silang tindahang tapat na naipundar sa pamamagitan ng kanilang kita sa food cart business. Nung nalaman po namin na magkakaroon ng livelihood, tuwang-tuwa po kami, excited din po kami kasi ang mahal po kasi ng mga gamit na binigay. Hindi naman po namin mabibili yun. Mayroon na po kaming pagsisimula ng pagtitinda. Pag may nagtitinda po sa cart, may love gift. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing, doon po sa mga binigay nila sa aming livelihood at saka po sa medical mission, tsaka sa feeding program po na naibigay po nila sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing dahil binigyan po kami ng isang malaking kaalaman para po sa kabuhayan. Hindi ko po makakalimutan, tatalin ko po sa puso ko. Kaya salamat po. Nakikita niyo po na talagang holistic ang tulong ng Operation Blessing. Yes. Ibig po sabihin ng holistic is tulad ng nabanggit nga, meron tayong feeding program, meron tayong livelihood, meron tayong medical missions. Marami pong klaseng pagtulong. So, yung mga donation po natin, donation na binibigyan po natin, doon po ikinakalat. At marami po natutulungan ng mga ito. Yes. Scholarship, may mga scholarship din tayo. Yes. Talagang long-term ang iniisip natin, hindi yung isang time lang, di ba? So when life feels overwhelming, it's easy to believe that our struggles dictate how we live. But stories like Weng's and Luz's remind us that God sees beyond our hardships. He sees the dreams in our hearts, the resilience in our spirit, and the future He has prepared for us. Tama, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan, kundi binibigyan din niya tayo ng bagong pag-asa
at pagkakataon. Through Operation Blessing, these women discovered that even small beginnings can grow into something life-changing when God is at the center. Amen. And that's the heart of Operation Blessing, to be a channel of hope, showing that transformation is possible when people come together in faith and generosity. What may seem like a simple act of kindness can change the trajectory of a family's life. Kaibigan, gusto mo rin bang maging bahagi ng pagbabagong ito? Partner with CBN Asia. Your giving can help Operation Blessing feed a child, support a struggling family, and open doors for a brighter future. So we invite you, take that step of faith. Be part of this mission. As you give, you're not just providing food or livelihood, you're also planting seeds of hope that will bear fruit for generations. Call the numbers on your screen. Scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakapag-donate. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. From Emmy, Amen. Please hear and heal me, Lord Jesus Christ. Sige, let's pray. Heavenly Father, you see everything and you know everything. So alam niyo po kung ano ang hinihinging kagalingan ni Emmy. Yes. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ay isang mahabagin at mapagmahal na Panginoon. And so we ask that you touch her and speak healing into her entire body in the name of Jesus. Amen. Amen. We've seen how God moves in the lives of people who choose to trust Him. Each story is a reminder that His love is constant, His mercy is unending, and His power can transform even the most difficult situations. Tama, ang Diyos ay laging gumagawa sa likod ng ating mga pagsubok. Kapag tayo ay kumapit sa Kanya, binibigyan niya tayo ng lakas, pag-asa, at bagong pananaw sa buhay. And that's the encouragement we want to leave with you. Whatever you're facing right now, know that God is faithful. He's not only the God of yesterday's miracles, but also the God of today's breakthroughs and tomorrow's promises. Kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Lumapit ka sa Panginoon at hayaan mong Siya ang magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Let us hold on to this beautiful promise from Habakkuk 3 verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na pwede mong maranasan ngayon. Siya ang magbibigay ng lakas para malampasan mo ang lahat ng hamon at marating ang bagong antas ng pananampalataya. Siguradong na-bless ka sa mga kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang The 700 Club Asia nang walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Let's continue to spread God's love by sending a monthly donation. Just scan the CBN Asia GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donation, like bank transfer or credit card. God's love overflows, His blessings go beyond limits. Whatever season you're in, trust God because with Him, there's always more. See you tomorrow. Isang batang lumaki sa takot at galit, ngunit naging pastor. Isang lalaking baon sa utang at maling relasyon. Ngayon ay lingkod bayan at lingkod ng Diyos. Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.